What's up mga ka-lovely friendship? This is Jonah and syempre you are still watching the Kasambahay story. Ayan, so magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man po kayo abutin ng cravings ko na to, mabuhay po tayong lahat. Most especially po sa lahat ng aking mga subscribers and mga kasamahan kong nagtratrabaho sa loob ng bahay. God bless, mabuhay po tayong lahat. Ayan, so samahan nyo naman po ako habang tayo'y gumagawa ng mahiwagang kwek-kwek dahil nag-crave nga po ako ng kwek-kwek. Ayan, habang nagbabalat tayo ng napakaraming boiled egg, makipagkwentuhan naman po kayo sa akin. And syempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe. I-hit nyo na like and share button dyan. Syempre, samahan nyo na rin ng kalampag sa kampana. Ayan, so after natin magbalat, titimpla tayo ng flour, cornstarch, lalagyan natin ng asin, paminta, lahat ng ricados para masarap and crunchy yung ating coating. Ayan, so kamusta po ang mga ka-friendship kong nagtratrabaho sa loob ng bahay? Ngayon po ay tag-init na dito sa kaharian. Sana po ay pakaingatan ninyo ang inyong mga katawan at mag-rehydrate lang po kayo palagi kasi nga po mainit. Huwag po kayong magtatrabaho sa labas ng bahay ninyo, bahay ng inyong mga amo. Ayan, so after natin ilagay yung saffron, yung ginamit kong pangkulay, no, hindi na coloring food, yung color orange na yan, saffron yan. Minelt ko lang siya sa tubig, tapos yon unti-unti kong binuhusan yung dry ingredients natin ng tubig para hindi mabigla. Ayan, so syempre mekos-mekos natin yan. Ayan, so lagi po kayong uminom ng tubig, sapat na tubig para hindi po tayo ma-heat stroke. Ayan, kasi sobrang init na, no. Sa Riyadh, I think pumapalo yan pag, lalo na kapag kainitan ng summer, papalo yan ng 50 degrees. Samantalang dito sa Jeddah, nagre-range lang yung init niya ng 35 to 40, pero sobrang init tsaka humid mga ka-friendship. Ayan, so nakita nyo guys, hinati-hati ko na yung mga eggs, no? Walang problema kahit walang quail eggs, pwede tayong gumawa ng kwek-kwek. Ayan, so sa 8 itlog ang dami kong nagawa. I think may mga nasobra pa ako, tapos ginawa na namin ulam ng kasama kong Indonesian. Ayan, so papaliguan natin siya, babalutin natin siya ng coating natin, tsaka natin sila ilalagay sa ating, yan, lumikit pa siya, ang hirap ilag-ilag. Ayan, sa ating kumukulong mantika, mainit na mantika. Yan, kasi nakakamiss kumain ng ganito, no, mga ka-friendship. Ayan, so kung kayo po ay nag-crave ng mga pagkain Pinoy, yan, isa rin yung way para maibsan yung homesick natin, no. Kaya kung may mga extra time kayo at gusto naman ng amo nyo na makapagluto kayo sa loob ng bahay nila, pagpaalam ninyo ng maayos, ayan, edi gumawa kayo ng sariling version ninyo ng mga Filipino food para at least kahit namimiss natin ang pagkain Pinas, mga street foods natin, pwede tayong gumawa dito mismo sa workplace natin. Yan, ayan, so tikiman, syempre tikiman portion. Napakita ko na ba lahat? Syempre nung naluto ko na, gumawa na rin ako ng sauce. Yan yung sauce niya at saka yung tawag nito, yung suka. Yung suka, ang bilis maubos. Nilaklak na yata namin yung suka. Ang sarap kasi ng pagkakagawa, lalo na yung combination ng sili, sibuyas, saka bawang. Sarap.
yummy, craving satisfied mga ka-friendship. Ayan, so mga ka-friendship, lagi kong sinasabi kung ano po ang nasimulan nating maganda, ipagpatuloy lamang po natin. Syempre, lagi po tayong magdarasal, mag-iingat din po palagi, and pakatatandaan kung may karapatan, laging ipaglaban, huwag po tayong papaapi, and syempre, huwag din naman po tayong makikipag-away sa mga amo natin dahil amo pa rin po natin sila. Yan, pakiusapan ng maayos. At syempre lahat naman ng bagay ay nakukuha sa maayos na paraan. And kung hindi na maayos, edi umuwi na lang. Charing! Ayan. Yan po mga ka-friendship. Maraming salamat po sa pagtambay. Syempre, huwag niyo akong kalimutan i-subscribe.